Serious. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating mga atensyon ay ating sabi po, verse 7. In my distress,
Father, linisin mo ang aming mga puso, Lord, ang aming mga kasalanan, Panginoon. Patawarin mo, Lord, ang bawat isa, Lord, sa anumang nasabi namin, no, Lord, anumang nagawa namin hindi naging kalugod-lugod. Father God, we ask, Lord, for your forgiveness, O Lord. Dalangin namin, Lord, ng presensya mo ngayong umagang ito ay dumalay sa bawat isa, Panginoon. Maranasan namin, Panginoon, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagtutuwid, Panginoon, sa umagang ito. Lord, gabayan mo ang bawat parte, Panginoon, ng service na ito mula sa opening prayer, Father, hanggang matapos ito, Lord. Samahan mo, Lord, ang aming pag-awit, ang aming pagsamba, Lord, ang bawat panalangin na aming sasabihin, Panginoon. Father, i-bless mo, Lord, ang aming pastor na gagamitin mo ngayong umagang ito, Panginoon. Bigyan mo siya ng kalulungan at lahat, Lord, nawa ng lalabas sa kanyang bibig ay magbigay ng kalakasan sa aming pananampalataya. Maging, Lord, ang mga salitang ito ay magbigay, Lord, ng kalakasan, Lord, sa aming spiritual na pamumuhay, Father God. Maging pagtutuwid sa amin, Lord. Handa ko po ang puso ng bawat isa, Lord, at tanggapin ang iyong mga pagtutuwid, Lord, ang mga kasagutan sa aming mga pagtutuwid, Lord. I-bless mo rin namin, Lord, ang mga instrument na iyong gagamitin sa umagang ito, Lord. Nawa, Lord, i-protect ito at i-bless mo ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang ibig namin sa Lord sa umagang ito. Bigyan mo
Thank you.
Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos. Sige po, Jesus. Pasalamatan ang Diyos. Lubos po ang aming pasasalamat sa umaga ito. Kami po ay dinala dito sa inyong lugar kung saan makakamag po namin ang inyong presensya. Kaya Lord, samahan niyo po kami sa umaga ito, Panginoon. Ang iyong banal na presensya, ang iyong Espiritu ang pumalot sa aming mga katawan upang makita namin, magtiwala kami, Panginoon, ng buong puso at ng buong lakas. Salamat po, Panginoon, sa gagawin niyo sa umaga ito. Kayo ang itataas namin, Panginoon. Kayo ang papupurihan namin, kayo ang dadakilan namin sa aming mga buhay. Tanggapin niyo po ang aming papuring pasasalamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Marahil po yung iba hindi ako nakikilala o marahil yung iba sa mukha lang nila ako nakikilala. Ako po si Brother Alan Timbol, ang OIC po o Officer in Church ng acting pastor po ng Lord of the Nations Santa Ana, na kung saan bago rin po yung church namin last September lang. Mag-iisang taon na po sa September 27 at mag-anniversary po kami ng September 27. Kung okay po sa inyo at makakarating kayo doon, why not? Para po pagdiwang natin ang kabutihan ng Lord. Hallelujah. So, napakabuti po ng Lord. Napakabuti ng ating Diyos na pinagkakatiwalaan. Napakabuti po ng ating Panginoon na kung saan, kung tayo po'y maglagak ng buhay sa Kanya, wala pong kalugihan ang ating pong gagawin na paglilingkod sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, ako po ay tinawag ng Lord way back 2008. That was November 6,
2008 nung aking pong tinanggap ang ating Panginoong Kristo sa aking buhay. Ilang years na po? 2008 hanggang ngayon. So matagal-tagal na rin po. Ako po ay isang kagaya nyo rin na nakaupo dyan. Previously, nakikinig at nananampalataya at na-develop ang aking pananampalataya, ang pagtitiwala ko sa Panginoon. Hanggang po ngayon, talagang napakabuti ng Lord. Ako po ngayon ay nasa harapan ninyo at nagsishare ng magandang balita ng Panginoon. Alam niyo po, yung pagtawag po sa atin ng Lord ay hindi po aksidente. Hindi po, pinili po tayo ng Lord sa isang gawain na kung saan alam niya na tayo ay magagamit niya sa kanyang kaharian. Hindi po ba? Pero ang isa pong kadahilanan sa mga taong tinawag ng Lord, yung pagtitiwala nila sa Panginoon. At yung paano kikilalanin ang isang Diyos na tumawag sa Kanya. Kaya po ang ating text for today's service, makikita natin sa Proverbs 3, 5, and 6. At pinamagatan ko pong trusting and acknowledging God in our life. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin natin ang ang text na ating pong pag-aaralan for this morning, na kung saan tuturuan tayo ng Panginoon kung paano magtiwala ng lubusan at paano kilalanin ang Diyos sa ating mga buhay. Nandiyan na po ba? Wala pong ano. Sige po, ito po. Proverbs 3, 5, and 6. Ito po ay popular verse na kung saan lagi po natin itong naririnig. Ito po ang sabi dito sa NASB, "Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight." Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Makakaupo na po tayo. Ako po muli ang inyong makakasama, si Brother Alan Timbol, ng LOTN Santa Ana. Kasama ko po ang aking may bahay at ang aking bunsong anak. 3 po ang aming mga anak, puro babae. Siguro po kilala nyo ang aking mga anak, si AJ Marie, tsaka po si AJ Elijah. Sila rin po ay mga workers ng church. Ang isa po ay worship leader, ang isa ay dance leader naman po ng tambourine. At yung isang anak ko po ngayon na dinidevelop ng Panginoon ay isa pong pianista na naglilingkod na rin sa Panginoon. Ito po ang aking pinag-pray sa ating Panginoon. Ito ang niluhod ko sa Panginoon nung ako ay tinawag niya way back 2008. Nung ako po ay lumalalim sa Panginoon, ang sabi ko, Lord, nawa ang buong pamilya ko ay magamit mo sa inyong kasal. At talaga pong napakabuti ng Lord. Ngayon, ang aking buong pamilya po ay naglilingkod na sa Diyos. Sila po ay natutong magmahal sa Diyos. Sila po ay natutong magtiwala sa Diyos. Kaya po, ang kanilang mga buhay ngayon ay pinagkakatiwala nila sa Diyos. Amen? Kayo po, ano po ang pwedeng gawin sa inyo ng ating Panginoon? Pwede nyo po bang ipagkatiwala rin ang buhay nyo sa Diyos? Sino gustong magtiwala dito sa Diyos ng buong puso? At ito po ang ating pag-aaralan for this morning. Ang magtiwala sa ating Diyos na dakila. Trusting and acknowledging God in our life is the best and the most wonderful, beautiful, and presentable things that we can do as a believer of our Lord Jesus Christ. Tunay pong totoo, napakaganda at napakasaya na pagtiwalaan ng ating Diyos na dakila, hindi po ba? Ito po ay napakagandang gawain ng isang Kristiyanong kamukha ninyo o isang mananampalataya ang pagtiwalaan at kilalanin ang Diyos na dakila sa kanyang buhay. Amen?
Alam niyo po, napakaraming tao na kilala natin, baka yung katabi mo mismo, nung siya'y magpasyang magtiwala sa ating Panginoon, ang buhay niya ay nabago, hindi po ba? Sulyapan nga ang katabi mo. Even if in the Bible itself, sa Biblia, ang dami pong mga character sa Bible, tingnan niyo po, ang nagtiwala sa ating Diyos at kumilala sa kanyang kapangyarihan at binigay ang kanilang buhay at ang kanilang buhay naging ganap at kasiyasiya. Amen? Subalit, ito po ang mayroong konting problema. Subalit, sa kabila po ng mga taong kilala natin na binago ng Diyos, marami pa rin sa ating ngayon. Marami pa rin sa ating ngayon. Kahit ngayong kasalukuyan, ang ayaw pa rin ibigay ang buong puso, ang buong pusong pagtitiwala nila sa ating Diyos. Bakit po kaya? Says, bakit kaya? Pagkitang nga po yung katabi nyo, bakit kaya? Hallelujah. Our text for today will remind us that we have to put our trust in the Lord. Amen. It also reminds us we have to acknowledge the sovereign God in our lives. Ang sabi po ng ating text ay ibigay ng buong buo ang ating puso sa pagtitiwala sa ating Diyos. Ibig sabihin po, dapat po buong buo. Hindi po ito kalahati at hindi po ito kakaunti. Amen. At ito ngayon, ang problema po ng nakakarami sa atin, ang pagbibigay ng buong puso natin sa Panginoon. Maunawaan ko pa po kung kayo ay mga baguhan o mga hindi pa nananampalataya sa Diyos. Pero kapatid, kung ikaw ay matagal nang mananampalataya sa Diyos, dapat po naibigay na natin ang buong puso natin sa Panginoon. Hindi po ba? Pero kapatid, naibigay mo na po ba talaga ang buong puso mo sa Diyos? Tanungin mo nga katabi mo. Sige nga, tingnan mo katabi mo. Naibigay na kaya ang puso niya ng buong puso sa Diyos? Hallelujah. Bakit ko po ito pinatanong kapatid? Baka po marahil meron pa rin sa atin ngayon ang hindi lubusang naibibigay o hindi lubusang naibibigay ang kanyang puso sa Panginoon. Amen? Baka po marahil hindi pa lubusang naibibigay ang puso sa Diyos. Ay. Ang ibig sabihin po kapag ang ating puso ay hindi naibigay ng buong buo sa Diyos, ang ibig sabihin, hindi tayo nagtitiwala ng buong puso sa Panginoon. Amen? Kapatid, tandaan mo ito. Ang pagbibigay ng buong puso sa ating Diyos na lumikha ay tanda ng pagkilala at buong pagtitiwala mo sa Kanya. Kaya po kailangan nating maibigay ang ating puso ng buong buo. At ito po ang pag-aaralan natin sa umagang ito. 2 pong puntos ang ating pag-aaralan. At ito ay mga patanong na puntos na kung saan ikaw mismo kapatid ang makakasagot ng mga tanong na ito. Unang puntos, why I should trust the Lord with all of my heart. Bakit nga po ba? Bakit nga po ba ako magtitiwala? Bakit nga po ba ako kailangang magtiwala? Pangalawang puntos, why I should acknowledge the Lord in all of my ways. Kailangan po ba talagang i-acknowledge ang Lord? Kailangan po ba talagang isangguni lahat sa Panginoon ang ating mga nilalakaran? Unang puntos. Ang sabi po ng verse 5, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Why I should trust the Lord with all of my heart? Because God is the God of all gods. Amen? Because He is the powerful God.
He is the unchanging God. Siya po ang Diyos ng lahat ng Diyos. Mga kapatid kong minamahal, siya po ang pinakamakapangyarihang Diyos at siya ang Diyos na hindi nagbabago kailanman. Hallelujah. Ito po ang totoo. Kung ating pong babasahin ang Deuteronomy 10:17, for the Lord your God is the God of gods and the Lord of lords, the great God, the mighty and awesome, who shows no partiality and accepts no bribe. Ibig lamang pong sabihin, mga kapatid kong minamahal, ang Diyos na sinasamba natin ay siya ang tunay na nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sino pong naniniwala doon? Tatlo lang. Sino ang naniniwala na ang Diyos nating sinasamba sa LOTN San Roque, Florida Blanca ay ang nag-iisang Diyos na pwede natin pagkatiwalaan? Hallelujah. Dumami po, Pastor. Kanina konti lang. Siya po ang mga Diyos ng naunang mga, alam nating mga malalaking tao. Ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, at Diyos ni Moses. Amen? At siya rin po ang Diyos nating kasalukuyan ngayon. Ang kanilang mga patutuo, nakita po natin, ang mga patutuo ng mga taong ito nung sila ay buong pusong nagtiwala sa Diyos. Ang sabi po, trust in the Lord with all of your heart. Ang kanilang mga patutuo ay nagpapatunay na kapag ang buong pagtitiwala ay ibinigay natin sa ating Panginoong Diyos, tayo po ay makakakita ng himala. Amen? Tayo po ay mamamangha at tayo po ay makakasumpong ng katugunan sa ating mga pananalangin. Amen? Ito po ang ginawa ng mga taong piniling pagtiwalaan ang Diyos na buhay. Meron pong pagpili, kapatid. Meron po silang ginawang pagpipili. Ang ibigay ang buong pusong pagtitiwala nila sa Diyos. Kapatid, ikaw kapatid, kanino mo ibinibigay ang buong pagtitiwala mo? Marahil hanggang ngayon, di pa rin tinutupad o tinutugon ng Panginoong Diyos ang matagal mo ng kahilingan dahil na rin sa hindi mo pa rin lubos na pagtitiwala sa Diyos. Marahil hanggang ngayon, ang mismong sarili natin, ang mismong sarili po natin, mismong sarili mo pa rin, ang siyang nananaig, o ang siya pa rin nananaig, o yung mga taong mga nasa paligid mo pa rin ang nanahan at nananahig sa iyong buhay. Hallelujah. Kapatid, hindi po dapat ganyan. Hindi po dapat manahan tayo sa ating sariling lakas. Hindi po dapat tayo manahan sa sarili o sa iba nating mga taong nasa paligid natin. Hindi dapat tayo dumipende sa kanila. Hindi po dapat tayo dumipende mismo sa ating mismong kalakasan. Dahil ang ating kalakasan ay meron pong hangganan. Amen? Meron pong hangganan. Dapat po lagi tayong dumipende sa kalakasan ng Diyos. Sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang taong piniling dumipende sa kapangyarihan ng Diyos, nagkakaroon po ng kasagutan ang kanilang mga pangangailangan. Hallelujah. Itotoo po yan. At yan po ang totoo. Na nagkakaroon ng kasagutan ang lahat ng ating mga suliranin kapag nag-umpisa tayo o pinili nating dumipende ang ating buhay o ang ating puso sa Diyos na dakila. Amen? At ito po, ay alam na alam ko, nakita ko mismo sa mga ibang tao kung paano nabago ang kanilang mga pamumuhay. Kung paano binago ng Diyos ang kanilang mga buhay.
nung sila ay magsimulang ipasakop ang kanilang buhay sa makapangyarihang Diyos. Amen. Sabi ko kanina, ang Diyos ay makapangyarihan, hindi po ba? Makapangyarihan po ang ating Diyos na sinasamba. He can do everything. Walang bagay na mahirap po sa Kanya. Ang imposible ay pwede niyang gawing posible. Naniniwala po ba kayo doon? Ang imposible ay pwede niyang gawing posible. Ang magulong buhay, kapatid, ay pwede niyang payapain ang ating mga buhay. Ang kahirapan ng buhay ay pwede niyang, ay pwede niyang pasaganahin sa ating mga buhay. Kaya kapatid kong minamahal, God is a powerful God. May mga pagkakataon na kine-question natin ang kapangyarihan ng Diyos, pero hindi po dapat. Kapatid ko kay Kristo, huwag po natin pagdudahan ang kakayahan ng Diyos. Huwag po natin pagdudahan ang kakayahan ng Diyos. Lalong-lalo na ang pwedeng gawin sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya po, yung mga taong nakita nyo may pagbabago, yan po ang mga ebidensya na merong kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Pwede niyang gawin ang lahat para lang tayo ay mabago sa kanyang harapan. Mga kapatid kong minamahal, kung ating pong nabasa sa Biblia ang mga sa banal na kasulatan kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kalakasan, nakita po natin at nabasa kung paano niya ginawang alak ang tubig nung panahon na siya ay nagmimisteryo dito sa lupa. Sino na pong nakabasa dyan sa Book of John? Nakita po natin ang mga taong maraming may mga sakit, kung paano niya pinagaling at nakasumpong ng kagalingan. Nakita po natin ang isang patay kahit naaagnas na ay kaya niyang buhay. Kaya po mga kapatid kong minamahal, kanino po ba tayo magtitiwala? Ano po ang sabi ko kanina sa unang puntos natin? Ano po ang sabi ko kanina? Why I should trust the Lord with all of our heart. Kasi po, siya ang makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Kapatid, ito ang Diyos na paglalagakan mo ng buhay. Ito ang Diyos na pwede mong paglagakan ng buong pagtitiwala. Ngayon po ang tanong, why I should trust the Lord with all of my heart? Nasagot na po ba? Bakit kailangan nating pagtiwalaan ang ating Diyos? Nasagot na po ba mga kapatid sa mga nabanggit na mga halimbawa kung paano o kung gaano o paano natin pagtitiwalaan ang ating Diyos na dakila? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Because God is the God of all gods. Because God is a powerful God. And because God is unchanging God. Amen. Totoo po yan, kapatid, na ang Diyos ay di kailanman nagbabago. Siya ang Diyos noon, ang Diyos natin ngayon, at ang Diyos sa darating na herenasyon. His love and mercies will never change. His power and greatness will never change. And His authority over us will never change. Hallelujah. Alam niyo po, isang short testimony lang. Nung kami po ay nasa Kuwait, panahon na para iuwi ko po yung mga anak kong nag-aaral doon. Nandun po kami kasing lahat. Yung panganay ko, dapat na siyang iuwi dahil mag-grade 11 na siya. Wala pong grade 11 that time sa bansang Kuwait. Hindi pa siya nakaset up
para sa K-12 na na-approve o naging batas. Ang nangyari, nagkaroon po kami ng pag-uusap ng aking asawa na hindi pwedeng hindi umuwi ang aking panganay dahil po kailangan na siyang umuwi at mag-aral ng grade 11 sa Pilipinas. May mga pagkakataon, mayroon po kaming pag-uusap ng aking asawa dahil po nag-resign ako that time. Nag-resign po ako para may makasama ang mga bata at maiiwan ang aking asawa. Siyempre po, sa aming pag-uusap, may mga konting tanong, may mga konting arguments that is healthy na bakit ako uuwi at maiiwan ang aking asawa sa bansang Kuwait. Dito po kami binigyan ng katugunan ng Panginoon. Yung pagtitiwala namin sa Lord ay binigay po namin ng buong puso. Ang sabi ng aking asawa, mag-aaral pa yung mga bata. Marami pong pangangailangan. Totoo po, hindi ba? Mag-aaral sila ng high school dito sa Pilipinas, magka-college, ang daming pangangailangan, ang daming gastusin, at ang daming pwedeng mangyari. Kaya po, nung panahon na yon, ang isinagot ko sa aking asawa, huwag kang mag-alala. Ang Diyos na nagpala sa atin dito sa bansang Kuwait, kaparehas lang ng Diyos na dadatnan natin sa Pilipinas. Hallelujah. Hindi ko po alam, siguro nangihinayang ang aking asawa sa sahod namin. Tunay po, talagang pinagpala kami ng Lord na napakalaki po ng aming sinasahod doon. Pero nag-declare ako. At ang sabi ko sa aking asawa, yung Diyos na nagpala sa atin, kagaya rin ng Diyos na dadatnan natin sa Pilipinas. At ipinakita po ng Panginoon hanggang ngayon, 7 taon na po kami rito. Magwawalong taon na simula ng kami ay mag-for good. Hindi po nauubusan ng biyaya at pagpapala ang Panginoon. Katunayan po, nakagraduate na ang aking anak, yung panganay last July 16. Kailan lang po? Praise God. Hallelujah. Praise God. At yun po ang totoo. Saan niyo po ba pwedeng ilagak ang inyong buong pusong pagtitiwala sa Diyos? At kailan nyo ilalagak ang buong pagtitiwala nyo sa Panginoon? Totoo po yan, kapatid, na ang ating Diyos kailanman ay hindi nagbabagong Diyos. Siya ang Diyos noon, ngayon, at sa mga darating na herenasyon. Hindi po siya nagbabago. Kailanman ang kanyang mga pinangako sa atin ay totoo. Kailanman ang kanyang mga sinasabi sa atin ay mapagkakatiwalaan po natin. Kaya po, ngayon, yung pinanghihinayang naming sahod doon, mas dinoble po ng Panginoon ngayon. At yun po ang totoo. Dahil pinili naming magtiwala ng buong puso sa ating Diyos na dakila. Palakpakan po natin ang Panginoon. Point number 2. Mabilis lang po tayo. Why I should acknowledge the Lord in all of my ways. Sige nga po, tanungin mo ang sarili mo. Bakit nga ba? Di ba may kantang ganon? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Anong sabi doon? Nais kong ibigin ka dahil ikaw ay ikaw. Why I should acknowledge the Lord in all of my ways? Bakit nga po ba? Bakit nga ba kailangan kong isangguni ang lahat-lahat sa Diyos? Kapatid kong minamahal, ang aking mga iniisip, ang aking mga binabalak, ang aking mga pinaplano, ang aking mga pinapangarap,
ang aking mismong buhay, ang aking mismong ministeryo, at ang aking mismong paglilingkod. Bakit ko kailangan isangguni lahat ito sa Panginoon? Ang sagot po ay mismong ang verse 6, at ang sabi ng verse 6, kung ating pong babasahin muli, ano po ang sabi ng verse 6, mga kapatid kong minamahal? He will make your paths straight. At yun po ang totoo, mga kapatid kong minamahal. Kapag tayo po ay nag-submit sa ating Panginoon, kapag tayo po ay nag-seek ng kanyang kalwalatian, kapag nirecognize natin ang Diyos sa ating mga buhay, sa lahat ng iyong gagawin, ay iyong kikilalanin. Para saan po, kapatid? Upang ikaw ay patnubayan niya sa iyong mga tatahakin. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid kong minamahal, gusto mong managumpay? Gusto mong maging victorious? Gusto mong maging successful? Ano po ang dapat nating gawin? Nandiyan na sa ating text na binasa. Ang i-acknowledge natin ang ating Panginoon para ang ating pong daraanan ay kanyang papagtagumpayin. Hallelujah. Hallelujah. Bakit po ito ang gusto ng Panginoon sa atin, mga anak ng Diyos? For us to become successful. Amen. Ang gusto po ng Panginoon ay tayo ay magtagumpay. Sabihin mo nga sa tabi mo, gusto mo bang magtagumpay? Gusto mo bang maging victorious? Ang gusto ng Lord, tayo ay nagwawagi sa ating mga labanan. Ang gusto ng Lord, tayo po ay nagiging kalugod-lugod sa kanyang harapan. From now on, kapatid, stop relying on yourself and start to relying to our Lord Almighty. From now on, stop looking for other sources and start looking with the divine sources. And from now on, kapatid, stop looking for any other ways and start looking to the one who says, I am the way. Sino po ang nagsabi nun? Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Ang problema po sa atin, kung saan tayo nakatingin. Kung ano na lang ang tinitingnan natin, ang sinasabi ng Panginoon, ako ang daan. Ako, ako ang daan at ako ang katotohanan. Kaya mga kapatid kong minamahal, find the one who is the source of everything. Amen? Submit yourself to the one who created you. And seek everything to the one who saves you. And none other than our Lord Jesus Christ. Ang sabi po ng Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Ginagawa po ba natin yun? Sabi po, you will seek me and find me. Kapag wala tayong ginawang paghahanap sa Lord, mahahanap po ba natin siya? Hindi po. Matatagpuan po ba natin ang Lord kapag wala tayong ginagawang akabang? Hindi po. Kaya po ang sabi niya, when you seek me with all of your heart, you will find me. Ano po ang maganda? This is the best thing that we can do. Ang hanapin ang kanyang kalooban bago pa man natin gawin ang lahat ng ating mga ginagawa. Ang tanong, hinahanap po ba natin ang kalooban ng Diyos? Sino rito ang hinahanap ang kalooban ng Diyos? Bakit kayo tahimik? Malakas lang po boses ko, pasensya na kayo.
Hinahanap po ba natin ang kalooban ng Diyos? Nagsusumika po ba tayong gawin ang kalooban ng Diyos? Pinahihintulutan po ba natin ang Panginoon na gawin ang kalooban niya sa ating buhay? Pakunti ng pakunti ang amen. Parang ayaw niyong isik ang kalooban ng Panginoon. Para niya na rin sinabing ayaw niyong pagtiwalaan ng buong puso ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kapatid ko kay Kristo, ito po talaga ang totoo. Hindi tayo magiging matagumpay kailanman. Pakinggan niyo po. Hindi tayo magiging matagumpay kailanman sa ating mga buhay kapag ayaw mo pa rin kilalanin si Kristo sa iyong buhay. Amen? Marami pong nagchi-church lang talaga sila. Marami pong dumadalo sa church, nagpapa-check attendance lang po sila. Marami pong dumadalo sa church na iba ang motibo po nila. Pero ang gusto ng Lord kapag nandito tayo sa church o sa kanyang tahanan, ang gusto niya ay ang isik siya at hanapin siya. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, si Kristo ang lahat ng kasagutan sa lahat ng ating kabiguan. Si Kristo ang tanging kasagutan sa lahat ng ating pinagdadaanan. Hindi po ba? Si Kristo ang tanging kasagutan ng lahat ng ating kahirapan. Alam po ng Diyos ang ating mga kabiguan. Alam din po ng Diyos ang ating mga pinagdadaanan. At alam po ng Diyos ang lahat ng ating kahirapan. Kaya po mga kapatid kong minamahal, umpisahin natin na tayo ay tuluyang magtiwala sa Diyos upang ang ating buong puso ay maibigay ng buong buo sa ating Panginoon. Kaya po mga kapatid kong minamahal, ang ating text for this morning ay nagre-remind sa atin na tayo dapat ay nagtitiwala ng buong buo sa ating Diyos. Buong puso na dapat tayo ay nagsisik ng kanyang kalooban sa ating buhay. Trust in the Lord with all of your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. Palakpakan natin ang Diyos. Sino gusto managumpay? Lahat, di ba? Sino di gustong magtiwala sa Diyos? Sure? Pag minsan gusto natin ng tagumpay, pero ayaw natin magtiwala sa buong puso sa Diyos. Sino dito ang gustong maging magandang halimbawa ng Panginoon? Alam po mga kapatid kong namahal, in our summary and application, our text reminds us that we have to put our trust, 100% trust sa ating Diyos na dakila. Even if in the difficult moment, even if in the hardest moment, even if in the point of no return. Yung akala nating wala na, sagad na, di ba? At wala nang kabaka-pag-asa. Kapatid, nariyan ang Diyos na handa kang ipaglaban sa kahit ano pang. Meron tayong Diyos. Meron tayong Diyos na makapangyarihan. May mga ebidensya. May mga pruweba. Yung mga taong nagtiwala sa Diyos, nakita natin ang mga pruweba. Tingnan nyo nga ang pastor nyo. Gwapong-gwapo hanggang ngayon.
Bakit isa lang nag-amen? Pastor, tingnan niyo po ang buhay ng inyong lingkod na pastor. Nung sila ay buong pusong nagtiwala sa Diyos, ako po ay na-amaze at nabibless sa kanilang mga buhay. Isang buong pamilya ang nagtitiwala at naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Gusto niyo bang buong pamilya natin mapunta sa church? Sinong gusto? Anong gagawin natin? Gusto niyo po ba? Alam niyo po sa Santa Ana, na-realize namin na ang pagkatawag ng Diyos doon sa amin ay family. Ang dami pong family doon. Buong family nandoon. Kaya po, nagtitiwala kami sa Panginoon na yung mga wala pa dito na pamilya, halimbawa sa Santa Ana, tinitingnan po namin kung sino ang nag-a-attend sa Santa Ana, wala pa ang pamilya. At yun po ang pinagpipray namin. At nagtitiwala kami sa Lord na madadala namin sila sa paanan ng Panginoon. At ginawa na po namin yan. At nag-launch kami 2 weeks ago sa isang family. Praise God. Praise God. Ngayon po yung prayer and visitation namin, isang Bible study na at kasama na namin sila sa church ng Santa Ana. Ano po ang ginawa namin? Nagtiwala po kami sa kakayahan at kapangyarihan ng Panginoon Yesus. Kagaya po ng pagtitiwala ko ng buong pamilya namin, ng pagtitiwala ng pastor ninyo na ang buong pamilya ay makapaglingkod sa Lord. Salamat sa Panginoon. Makakakita tayo ng mga milagro, mga kamanghamanghang mga bagay. At yan ang sinabi niya kay Nathaniel nang siya ay tawagin ng isang apostol ng Panginoon. We will see greater things more than this. Kaya po, sa ating pong in summary and application, sabi ko nga po kanina, even if in the difficult moment, nandyan po ang Diyos. Even if in the hardest moment, kasama po natin ang Diyos. Even if in the point of no return, nandyan po ang Panginoon. Sa araw na ito, kapatid, magsimula tayong muli na pagtiwalaan at kilalanin ang makapangyarihang Diyos sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay magre-renew ng pananampalataya at ng pananalig sa ating Diyos na dakila. Sino po ang gustong mag-renew ng ating paniniwala at pananampalataya sa ating Diyos na dakila? Sino po ang tutugon sa panawagan ng Lord? Na tayo po ay mag-uumpisang magbigay ng pagtitiwala at pagkilala sa ating Diyos na makapangyarihan. Sino po rito ang tutugon? Ang lahat po ng tumugon, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo at yuko ang ating mga ulo at ipikit ang ating mga mata habang inaawitan po natin ang ating Diyos na dakila. Hallelujah.